Hallelujah. God is good. And all the time. Thank you, Lord. Tungod kay kita, ananasabta sa laing mga privilege, opportunity nga atong yung ipagbigyan, gihatagan gyud atong importansya kini adlaw sa atong fellowship diha sa mga pagdayeg pagsimba sa Ginoo. So atong ipadayon mga igsoon ang atoang pagtuki kabahin sa pagsabot aron nga mapailalong pagid nato mga igsoon ang atoang understanding mahitungod sa gihatag gitanyag sa Dios nga kaluwasan natong tanan. Okay? So atong gidungo atong mga ulo diha sa mga pag-ampo. Labing gamahanan namo nga Dios, amahan nga langitnon amo kang gipasidunggan ining mga orasa ug dili mi Ginoo muundang sa pagtawag sa imong ngalan Ginoo kay diha sa among pagtawag lugad kanunay kami ginimong giligon ug kanunay kang andang sa pagtubag sa among mga pag-ampo. Nakita nimo Lord ang mata kasing-kasing namo karon. We are always excited sa imuha Ginoo nga pagtawag sa among magkinabuhi. And we are always ready to respond, Father God, in everything because you invited us, Father God. Bisan pa sikinsa kami diha sa imong atubangan. Kapasalamat nga from head to toe Ginoo. Imong nasayran Ginoo. O kaniya Ginoo among kinabuhi, among gihala diha kanimo. Amahan nga langitnon, salamat sa laibang pribileyo nga imong gihatag kanamo sa among pagpamalandong padayon sa imong mga pulong. Tabangi kami nga among masabtan kanunay. Ug ang tanan Ginoon Dios Lord ng mga pagduha-duha kabahin sa imong mga pulong Ginoo tungod kay imong pulong tinuod sa diyang imong gisulti Ginoon Dios Lord mao kana ang kaalam nga gihatag nimo sa matag usa-usa ug kining tanan Ginoon Dios Lord God giandam nimo ang among kaugalingon ang among kinabuhi sa pagpaabot sa pinaka-importanteng event sa kalibutan Ginoon Dios ug walay si bisan kinsa nga nasayod niini apan ang imong pulong Ginoo nagtugyan kanamo ang nagtudlo kanamo aron mahimo kaming aware maandam kami masangkap kami sa tanan Ginoon Dios nga mga pribileyo kay moahang gipahatag kanamo Ginoo ang tanan dungog ug himaya among gihatag kanimo in Jesus name amen ug amen. Hallelujah. Sa milabing adlaw mga igsoon, sa milabing Domingo atong nakatunan ang pulong sa Ginoo. Dunay upat ka mga puntos kabahin sa kaluwasan. Naluwas ta pinaagi sa pagtuo, wala ta naluwas pinaagi sa atong maayong buhat. Kay ang maayong buhat mao ay resulta sa atong kaluwasan. Kay ang mangga dili mamunga og santol, ang santol dili mamunga og mangga. So mao na kung ikaw karon mga igsoon agresibo, aktibo ta nga nangalagad sa Ginoo, it's because resulta na sa grasa nagihatag sa Dios kanato sumala sa gisulti sa iyahang mga pulong. So mga igsoon atong lantawon ang ikatulo nga puntos aron nga ma-review ta ka aloy, na kariyot sa pulong sa Ginoo. Rest assured nga we are saved not by our works. So kung ato lang taon sa Ephesians chapter 2 verse 9 mga igsoon, giklaro na ang kaluwasan mga igsoon, it is ang maayong buhat, it not a result of being generous, na being a result of works so that no one may boast. Aron nga dili walay si bisan kinsang makapasigarbo nga pinaagi sa mayang maayong buhat mo ni ang kanunay nga mahinumduman sa tao. No? Di ba kung ang usa ka tawo mga igsoon mag-amenda siya og mga maayong butang para sa kaayuhan sa tanan. Di ba? Ang ilang hinumduman kining tawhana. Tan-aw ra gud si Moses bisan namatay na hantod karon ato siyang nahinumduman. It is because of his work. But dili na mo'y gitudlo sa Biblia na si Moses mo'y atong hinumduman. Na? Apan gitudlo na sa Biblia, naron ang atong hinumduman, mao ang Dios nga naghatag sa tanan. Hallelujah. Okay? So, muna ang ikatulo, ang ikaupat mga igsoon, o dili ta nahunong sa milabayng mga adlaw. Kaning ikaupat, na? Lantawon sa nato, before ta moadto sa ikaupat, ang grasya, nga gitudlo sa balaang kasulatan in the book of Romans, na? Usa ka dakong proyba mga igsoon nga ang kaluwasan connected gyud siya sa pagtrabaho. Na? Connected gyud siya sa maayong buhat mga igsoon. That's why we kanang nagsaalagad ta sa Ginoo because ato ang gi-response
ang tugon sa Dios. Nga sa giingon sa 1 John chapter 5 verse 16, no? Unang Juan kapitulo 5 versikulo 16 ang gisulti diha mga igsoon, verse 11. Okay, verse 11. 1 John chapter 5 verse 11. Okay. And this is the testimony. Mayroon katang testimony mga igsoon, gikan gyud na sa usa ka tawo nga naka-experience, nga nakasinati, no? Di ba kung musulti ta mga igsoon, atong nahibaluan, atong na-experiensyahan kung unsa ka maayo ang Ginoo. Musulti ba di ay ta kung wala ta gisultihan? Musulti ba di ay ta kung wala ta naka-experience na kasinati? That's why nag-ingon si John, nag-ingon si Juan mga igsoon, ang disipulo sa Dios, ang disipulo sa Ginoo ningon, and this is the testimony na God has given us eternal life. Ang Dios naghatag kanatong kinabuhing walay katapusan. So kanang usa ka tawo nakabaton og kinabuhing walay katapusan, he is rest assured that he is saved. Luwas gyud siya mga igsoon. O kanang iyang pinadayonon, iya rang gi-work out ang iyang salvation. Iya nang gitrabaho ang iyang salvation. Wala siya nitrabaho tungod kay gusto siyang maluwas. Apan nitrabaho siya tungod kay nakasinati na siyang kaluwasan. Hallelujah! Mauna mga igsoon, angay natong hinumduman. Pero kung ang tao nga dili mo duol sa Ginoo mga igsoon, klaro na kayong nag-ingon ang Bible, dili ni ari si Ginoong Hesus sa kalibutan, wala siya ni ari sa kalibutan to condemn people. Aron hukman ang tao, wala niya nagbuhatan mga igsoon, but He gave us a chance. Naghatag siya tsansa. Ang pangutana, hangtod kanus akin tsansa nga gihatag sa Dios nimo ug nako. When the grace is yet, ang grace na apa nga tong gihuptan mga igsoon until Jesus Christ return, na pa ang grasya mga igsoon. Pero ang pulong sa Ginoo nag-ingon, ang pagbalik ni Ginoong Hesus sa masakawatan. What if murapture karong gabi? What if murapture karong sunod Domingo? Unya until now wala gyapon ta mo duol sa piilan sa Ginoo. Remember last Sunday nag-film showing ta. Mas daghan ang wala na dala sa pagbalik sa Ginoo kaysa girapture mga igsoon. Muna itong hunahunaon mga igsoon, let us be faithful. Let us believe the scripture na gipadala sa Dios gikan sa langit. Because Bible is a basic instruction. B stands for basic, I is instruction, unsa man? Basic instruction before leaving earth. Sa dili pa ta mubiya nining kalibutana na ay Bible nga mo-instruct nato. Ang pangutana, nituo ba ka sa instruction? Hello? Are we obeying the instruction? Amen. Amen. Atong pakpatan si Lord. Hallelujah. Tell your loved ones, please, ingna imong minahal sa kinabuhi. Kay dili mo tugot si Lord na ikaw ray madala. Ingna ang imuhang minahal sa kinabuhi. Seryoso ang Biblia nga nagtawag mga igsoon natong tanan. Because maabot ng mga adlaw, in the twinkling of an eye, rapture will come. Ang pagsatkaw, ang pagbayaw mo abot mga igsoon. No? Ayaw ginahunaangan, naapatas tunga-tunga, we are now in the last days. No? That's why kining eternal life mga igsoon, gihatag sa tanan. Dili kang pastor, dili kang sister, kung dili tanan. Ngadto nga ni response, ngadto na ni follow sa instruction, ni obey sa instruction. One of the instruction na gisulti sa Dios, Isaiah chapter 43 verse 21. Daghan, Romans chapter 12 verse 1. Buharing daghana. Kung saan Romans 12:1, i-offer nato atong ihalad ang atong kinabuhi diha sa Ginoo. When that moment that we are going to offer our bodies as living sacrifice, now is the time. Amen. Hallelujah! Karon ang adlaw, because today is salvation, not tomorrow. Tomorrow made too late. Ugma ra ko kay busy pa ko. Mag-prepare pa ko.
Daghang kay itong mga rasunis, mga bilyones o rasunis. Unyang pangutana, masangat unyatas lansunis. Hallelujah. Bisan gani ang imong kasunis, di nimo madala sa imong pulitis. Dalaygon ang Dios. Therefore, brothers, by the mercies of God, I urge you to present. Present? Dili lang imong ibilin sa imong balay. Present your bodies, ikaw, present your gift. Example, ako nag-birthday ron. Ako nag-birthday. So naa kay gift. Imo bang una-una, Pastor, I have to present my gift to you. Nawa kay dala? Unsa man ron? So dito sa ang imong kaugalingon mo, imong i-present the Lord. Present your bodies. Hallelujah. Tanawa ningon si Apostle Paul, I urge you to present your bodies as a living sacrifice, holy, balaan, o unsa man makapahimuot sa Dios kining atong lawas di ay mga igsuon, makapahimuot sa Dios because this is your spiritual worship. Hallelujah. Kani di ay atong presence di ay sa pagsimba, spiritual worship ni. Muna mga igsuon, kung gitintal kasi ka makaduol sa church, i-rebuke na mga igsuon kay gusto sa yawa nga dili ka pasimbahon. Daghan kayo tang mga circumstansya nga hapita dili makaduol sa church. Daghan sa tanang panahon mga igsoon. Balik yung daghana. I-rewind ko no ang imong mga una-una. Unsa tong gibuhat sa kaaway sa unang panahon nga wala kang makaduol sa church. This is not a reminders, dili lang nimo kung dili natong tanan. Labi na katong sa mga taong inactive sa pagduol sa Ginoo. Pwede tang inactive sa unang panahon, pero karong mga panahon na mga igsoon. Hallelujah. The situation is going to trigger na gyud mga igsoon. That means nga hapit na gyud ang pagbalik sa Ginoo. It is a challenge for you. Never give up, Never give up. Kunya ayaw gyud og pagkaluya. Kung doon na kagibatin sa lawas, ingon si Apostol Paul, ang tao nga naglakaw kanunay sa iyahang lawas ng tinguha, dili makapahimuot sa Ginoo. So kung kita naminaw ta sa atong kakapoy mga igsoon, although ang atong spiritual ganahan, pero dili ta makadalo, it's because of our body. Bugat kaayo mga igsoon. Ayaw paminawa. Paminawa ang imong konsensya, paminawa ang spiritual ears sa Ginoo. Kay mo ni budala nimo paingon sa kaluwasan. Hallelujah. Dalay ko na ang buhay na Diyos mga igsoon. Okay. So even ato ta sa Old Testament, even in the Old Testament, salvation has always been by grace through faith. Ngano man na? Gipasikad mga igsoon ang grasya. Why? Because grace is giving a chance to all people. Balikan nato mga igsoon ang senaryo sa pagbuhat ni Noe sa arka. Di ba wala dayon to paulanin sa Ginoo o pila ka adlaw, pila ka tuig, pila ka adlaw nga milunok, wala sa to palunupi sa Ginoo. There was time of everything. Dunay panahon sa tanang mga butang para ang mga tao musunod sa instruction. Para ang mga tao maka-prepare, para ang mga tao mga igsoon makasukad siya. Dapat kayong ipakita. Tanawa ang grace na pagyon. Si Lord nagbuhat sa kalibutan uno. Kanang sulod sa 7 ka adlaw mga igsoon. Wala niya unaha pagbuhat ang tao. Kabantay mo? Muna siya ang concept of grace. Wala niya unaha pagbuhat ang tao. Kung sa iyang gibuhat, ang langit o ang yuta. Nganuman, para na ay kapuy-an ang mga tao. Sunod, iyang gibuhat ang kadagatan. Sunod diyan langit o yuta ang kaadlaw o gabi. Human sa adlaw o gabi ang mga kadagatan o ang kabukiran o ang mga tanaman, mga tanong, mga igsoon, nganuman aron nga dunay makaon ang mga tao. Hallelujah! Mao na ang grasyas Ginoo mga igsoon. Aron nga kita maningkamot sa atong pagpangita mga makakaplag ta. That is the grace of the Lord. Hallelujah. Okay? So, unsa pagin mga igsoon? Lataw na to ang Romans chapter 4, verse 1 to 8. Makita na to din mga igsoon, unsa gisulti ni Apostle Paul, may tungod sa iyahang pagsulat sa mga kanatong tanan mga igsoon. Ingon siya,
what can we say that Abraham, this is the concept, isulat sa New Testament, pero concept sa daang tugon. Because nakigsulti siya, iyang gi-mention ang pulong Abraham na kinintawhanan na tao dito sa Old Testament. Ha? So unsay ato ikasulti kang Abraham, ang ato ang katigulang amahan sa ato ang katigulangan. Sumala sa unod. No? Sumala sa iyang unod mga igsoon. Ingon siya nga, kung si Abraham mga igsoon, gi-justify siya, gipakamatarong siya, pinaagi sa buhat, then he has something to brag about. So kung gipakamatarong siya, pinaagi siyang buhat, pwede siyang makapanghambog. Ha? Pwede siyang makapanghambog, makapasigarbo. Ha? Kung unsay gisulti sa pulong sa Dios, unsay gisulti sa Biblia, naa sa bersikulo 4, what does the scripture say? Abraham believed God. Ha? Nganong gihimo siyang matarong sa Dios? Tungod kay nituo siya sa Dios. Wala siya nagbuhat una og matarong. But yet, tungod sa iyahang pagtuo sa Dios, gimatarong siya sa Dios. Hallelujah. Then, it was credited to him for righteousness. Sa to ba, wala siya gimatarong sa Dios, pinaagi sa maayong buhat. Gimatarong siya tungod kay mituo siya. Hallelujah! Thank you, Lord! Kaya nga na imong tapat, ikaw mituo ka? Nakita na ko sa imong mata mo nagaduha-duha. Ha? Ha? Okay? Klaro kay gisulti mga gidescribe gyud ni Abraham, nasabtan nato nga sa ato pa di ay walay naluwas pinaagi sa mayong buhat. Walay gimatarong tungod sa iyang binuhatan. Ha? Kay kung mauni ang plastada mga igsoon sa Dios, tanan mga igsoon pwedeng malangit. Na naman, tungkol sa may buhat, pwede kong mubuhat mga igsoon. Pwede nga, dili, ikayimuot sa Ginoo. Ha? So, gikredit sa Dios ang iyang pagkamatarong because Abraham believed God. No? Now, to the one who work, pay is not considered as a gift. Tanawa ha? Ang tao mga igsoon, ni trabaho para suhulan. Para makakaon. So, gasa pa ba na? Dili. Pero ang grasya sa Ginoo, bisag wa ta di trabaho, gipadalanginan ka. Amen. Wala ang grasya sa Dios mga igsoon. Hallelujah. Unya, pag tinapulan pa di ay ta nga moduol sa Ginoo. Hallelujah. No? Not considered as a gift, but something owed. Imong utang. Muna imong una-unahon mga igsoon, that's why kapuyon gyud ta kay maguna-una pa man ka, nakapagkuda kong utang. Bisag unsa na kung kayo, na ako magbibiling utang. Unya kanunay kada adlaw kanunay nakautang. So unsa man imong pagbayong kanunay kang kada adlaw kang kanunay nakautang. Ha? Kinahanglan imong bayaran mga igsoon. Okay? But to the one who does not work but believes on. Ha? Nasunod. Wala na? Wala na di eh. 1 to 8 man to. Na pa di ay. Him who declares righteous the ungodly. Bisan dita Diyos noon sa unang panahon. Pero gihatagat ang panahon na muduol sa Ginoo aron mahimo tang righteous. Dili sayon mga igsoon ang pagkabalaan, ang pagkamatarong dili sayon. Sa ato palang nature palang daan mga igsoon, no? Sa ato palang nature daan mga igsoon, kon mag-atubang, no? Kung sa ato mag-atubang murag birhen. Inog talikod murag sigbin. Ano bali? Wag atubang murag sigbin. Murag ha? Mag atubang murag birhen, magtalikod murag sigbin. Oh, kana siya sayings na siya pero naa na siya hidden agenda. That means na naatay kinaiya nga ingon ana mga igsoon. No? Kung dili ta angayan nga himo ang pagkamatarong pero tungod sa grasya sa Ginoo, gihimo ka matarong tubangan sa Dios. Hallelujah. Sa atong pagkamakasasala, kita hubog na tandaan, pero lami kay sa Ginoo pinaagi sa grasya, gibistihan kanina. Hallelujah. Mga igsoon ayaw kaulang muduol sa Ginoo. Pila ka adlaw kang wala ka bisita sa pulong sa Ginoo, wala ka bisita sa adlaw sa panimalay sa Ginoo, ayaw kaulaw ana. Kay musamot mga igsoon, tagpalayo sa Ginoo. Kung atong ikaulaw atong kaugalingon. Kung ikaulaw na atong kaugalingon, the more atong ikaulaw si Lord. Because ang Dios gani naghatag tsansa. No? So tagahan ko atong chance ang atong kaugalingon mga igsoon.
Hallelujah. Gi-credit ni nato mga igsoon, gihatag ni para nato matud pa sa gisulat sa pulong sa Ginoo. Okay? So that, likewise, David also speaks of the blessing. Di lamang si Abraham, si David po mga igsoon, the man to whom God credits righteousness apart from the works. Bisan pa nagsipiat siya, bisan pag wala niya buhata, but yet God speaks or David speaks of blessing. Muna kinahanglan nga rewarding. Katong ganing wala magtrabaho, gi-awardan, how much more ikaw nga ni trabaho. Amen? No? Samot na nga gi-credit sa Dios. Gi-acknowledge sa Dios, samot na nga nagbuhat ka, ni-follow ka sa instruction. Usahay ang tao mga igsoon ma-failure because iyang i-disregard ang instruction sa Ginoo. So mao na mga igsoon na we are reminded, how happy, sa Lyons translation ang how happy, how blessed na siya. How happy whose lowest acts are forgiven. Unsa kabulahan mga igsoon, katong mga sala, katong mga buhat mga igsoon nga gipasaylo. And whose sins are forgiven. Katong iyang mga binuhatan nga dili makaon, katong mga binuhatan nga gidumtan sa uban nga dili angay buhaton. Labi na kung lowest acts nato na siya, labaw na nakasalata, but yet we are covered by God. I-protectionan ta sa Ginoo. How happy. Why? Why rason nga i-protectionan ka sa Ginoo? Because para na moduol ka sa Dios. Hallelujah. Munang si Lord kanunay nag-invite nimo, come unto me. Umari ka mo kanako. Hallelujah. How happy the man whom the Lord will never charge with sin. Dili na niya hunahon, dili na niya ihatag ang iyahang condemnation. Kung gisulti Romans chapter 8 verse 1. Romans 8:1, si kinsa katong anaa kang Kristo, there is no more condemnation. Hallelujah. Muna imong hinumduman mga igsoon. Na makaka kang Kristo. Na kas makamot ni Lord. Pero kung musipiat ka mo kuan pa kasi mo kaugalingong kagustuhan, dili kagustuhan sa Ginoo. Wala na ilabo si Lord nimo. You have to face the risk. Risky man gid namo gawat ta sa will ni Lord, Therefore, no condemnation, wala na yung sa paghukom, Now exists to those in Christ Jesus. Wala na paghukom mga igsoon kung naa ka kang Kristo. Kung naa ka kang Kristo, unsay buhaton ni Lord nimo, kuhaon ka niya, kung buhit pata ning pagbalik sa Ginoo, bayawon ta sa Ginoo. And we will meet God, we will meet Jesus on the air, and He will reward us. Iyatang gantihan sumala sa imuhang binuhatan. Tingali gigatihan na ka sa kalibutan sa imong binuhatan, pero it's not different ang reward ni Lord nag-prepare para nimo mga igsoon. Kining mga crown of righteousness, crown of life, crown of perseverance, i-reward na ni Lord nimo mga igsoon. Remember crown? Tanawa ang crown. Mao ni ang symbol sa crown mga igsoon. Hallelujah. The crown of righteousness, crown of life. Ihatag na sa Ginoo nimong tanan, natong tanan mga igsoon. We will be faithful. Kinala magmatinud-anon ta sa tumbuhin na Diyos. Hallelujah. Okay? So, sunod mga igsoon, natawon na to ang ikaupat. Tingnan na natin sa ikaupat. Okay. Okay, by God's works, we are saved by God's words. Naatoy sayings natong gibiyaan last time. Ang grasya, it is worked by God. But unsa ato ang part is to have faith. Pagtuo, sama kang Abraham. Gihimo siyang matarong tungod kay nituo siya, misalig siya sa Dios. Credit niya, iyang gihatag. Okay. So Ephesians chapter 2 verse 1. Lantaw na to mga igsoon. Ang Episo kapitulo 2 bersikulo 1. Unsa gisulti diha niya mga igsoon. Ephesians chapter 2 verse 1. 10. For we are His creation, kita ang iyahang mga tinuka, created in Christ. Gibuhat ta niya diha kang Kristo. Everything nga nabuhat ining kalibutan na gibuhat sa Dios pinaagi kang Jesus Christ. Ikaw nabuhat po ka tungod kang Kristo. Okay? Para sa maayong buhat. So kita di ay gibuhat sa Dios para mubuhat og matarong.
Kay nga naman, we are created in God's image. Kita gibuhat sa Dios sama sa iyahang dagway. O kay gibuhat man ta sa Ginoo sama sa iyang dagway. So therefore, ikaw liwat niya kay ang Dios matarong man. Amen. Palakpakin si Lord. Okay. Which God prepared ahead of time. Everybody say, ahead of time. Ahead of time. Munang dili late. Ang pagbuhat sa Ginoo dili late. Ang kalibutan kanunay na late. So that's why ikaw ug ako na nagpuyo sa kalibutan, pirmi butang mali. Ano man, corrupted man ang kalibutan. Pero kung nagpadala ta sa kalibutan mga igsoon, we are not in this world. We are in this world, but we are called not for this world. Sa kalainan ana, ikaw anaan ng kalibutan na, pero gitawag ka dili para sa kalibutan. Dili imong serbisyuhan ang kalibutan. O sa itong gipost si Sis Jeannie last time. Kung ikaw nagsimba sa kalibutan, wala ka magsimba sa Dios na Amahan. Diha sa kamatuoran. Kaya nga naman, nawili pa man kaning kalibutan na, diligay ka mo simbas panaos Domingo. Ang Dios nga itong manluluwas na naog gikan sa langit, dibiya sa siyang trono, para nimo, aron nga biyahan nimo ning kalibutan na umusimba ka ngadto sa Ginoo nga nabuhat sa langit ug sa yuta. Gibiyaan gani na niya, pero ang imong negosyo, imong trabaho, di ikaw dili ka makatalikod ana aron simbahon lang ang hari sa tanang mga hari. Unya karon mingon kang ganantang atog langit, karon mingon kang gi-bless ka ni Lord. Dili mao ang prinsipyo, kinahanglan nga tudloan nato ni ang atong kaugalingon. Why? Ahead. Gi-prepare ni Lord ang atong kinabuhi para nga walay usa nga mawala. Kanunay tang gitudloan paingon sa impierno. O kisay katudloan na dili ang Dios mi katudlo. Balikan nato ang gisulti, ang conversation between Satan and Jesus. Matthew chapter 4 verse 10. Matthew chapter 4 verse 10. Usa gisulti niya diha. Gisulti sa yawa kang Jesus. There is a conversation. Adunay panagsulti mga igsoon kay ang yawa di gyud mubuhat og matarong. Then Jesus told him, kisa niya gisultihan, ang yawa na, "Go away, Satan, pahawa Satanas, for it is written, worship the Lord your God and serve Him only." Serve Him only. Sa ato pa, kining mga butang mga igsoon gi-prepare unta ahead of time para nato, para atong magamit. For note, take note. Kininoong mga butang ipasayaw tas mga butang ning kalibutana nga mawili ta aron nga dili ta makaduol sa pulong sa Ginoo. Sa presensya sa Ginoo, mao ni hinuon ang naghat. That's why sa ahead of time gibadlong na ang yawa igsuon. Gibadlong na siya sa ato ang Ginoo. Pahawa, go away. Kung tintalon ka, go away. Di kay kung tintalon ka, okay na lang. Okay lang kay ano na apa may sunod. Ang pangutan na gitintag gyapon kasunod, labi na tintalon ta magsugod Sabado. Manintag gyud na. Kung nalimot ka, uy wala kay wala kay dili ka ready. Namutuhan kag mata. Kapoy imong lawas. Unya nganong Lunes hangtod Sabado, bali yung alerto aktibo man. Una-una ninyo, Lunes hangtod Sabado aktibo kayo ang tao. Pero pagka Domingo gan luya man. Kay nga naman dili ganahan ang yawa nga pasibahon lagi ka. Pero salamat sa Ginoo kay ikaw isimba nimo ang Ginoo. Hallelujah. Thank you Lord, no? Sa ato pa di ay mga igsoon, sama ka Jesus nang rebuke po ka. Nang rebuke ka wala. Nang rebuke mga igsoon, lami kayong ikatulog sa iyos buntag. Na? Lami kayong ikatulog mga igsoon, dili imata. For it is written, atong gisimba ang Dios, ang Ginoo nga atong Dios, o siya ang atong gialagaran. Atong una-una mga igsoon, atong yung lantawon atong una-una mga igsoon, kanong nagyutang mag-anaa sa ilalong sa presensya, sa prinsipyo sa Ginoo. Ang butang mga igsoon, dili pwedeng simbahon sa mga tao. Serve Him only. Okay? Atong padayonon mga igsoon. Hallelujah. Okay. So, extending grace to undeserving sinners is God's word. So, sa ato pa, extending gani, meaning to say, iyahang gilugwayan.
Gilugwayan sa Dios ang iyang grasya para sa mga makasasala nga dili deserving. Dili takos. Usa na kaana, kita ang tanan dili tatakos, pero gihatagan kag tsansa para nga mo demonstrate sa imong dakong gugma diha sa Ginoo. Kay trabaho sa Dios nga birahon sa Dios ang makasasala gikan sa kangitngit paingon sa kahayag. Hallelujah! Mauna nga, ikaw nakit-an na ka sa Ginoo. Inalay mo tapad, nakit-an na ka sa Dios. Gikuha na ka sa Ginoo. Okay? Ayaw na pagkinabuhi sa kangitngit. Hallelujah! Kay daghang kaayo ang mga tao karon nga nagkinabuhi sa kangitngit. Ang tao na kinabuhi sa kangitngit, mga igsoon, kanunay nanimati sa kagulian sa kalibutan. Muna'y hinungdan nga maluya sila sa pag-alagad sa Ginoo. Muna'y hinungdan nga inactive sa pag-alagad sa Ginoo. Muna'y hinungdan nga on and off sa pag-alagad sa Ginoo. So kining mga kinaiha, klaro ra kaayo ang gisulti sa Bible so that ikaw ug ako mga igsoon makapanamin, makahatag kanato ni siya hint mga igsoon. Okay, ang ikaduha. Lantaw ang ikaduha. Bringing dead sinners to life is God's work. Ha? Pagdala mga igsoon sa mga makasasala nga patay na, dead sinners pag yun, makasasala unya patay pag yun, aron nga sila mabuhi, adunay kinabuhi pinaagi sa trabaho sa Dios. Na? Ngano nangamatay sila, it is because of the consequences of sin. Muna hinungdan mga igsoon, bisan unsa ta ka strong, bisan how many times natang sa una babat tas presensya, kanunay naatas presensya sa Ginoo, karon mga igsoon nga imuhang gitalikdan sa Ginoo, rejection man itawag, gamay lang nga rejection nga imong gibuhat sa Ginoo, mukuan ni siya, mukatag ni, mo scattered ni siya, hantod siya nga mudako, o mo ni mo patay sa tao. But take note mga igsoon, God bring us from dead to life. Gidala, gikuha tas Ginoo gikan sa kamatayon paingon sa kinabuhing walay katapusan. Dili ni trabaho sa tao, trabaho ni sa Dios. Sa kung trabaho sa Dios mga igsoon, mao na nga ang imong kinabuhi gitrabaho sa Dios. Ang atong buhaton persistent ra gyud ta. Persistent and consistent diha sa trabaho sa bulaton sa Ginoo. Ang ikatulo mga igsoon, matod pa sa verse 10, ang tawag na to ang verse 10. For we are His workmanship. Gitrabaho ta sa Dios, created, gibuhat ta sa Ginoo, created, gibuhat ta diha kang Kristo para sa maayong buhat. Nga ang Dios nag-prepare kanato before, ahead of time. Gi-prepare ang atong kinabuhi mga igsoon para sa umaabot nga unsa man, paabot nga gubat. No? Unya si Lord ang mangunay ani tungod kay kuhaon ta niya gi-prepare ang atong kinabuhi. So kinahanglan nga maminaw ta kanunay sa instruction para nga kita mo unsa man, mo walk atong maglakaw ta mga igsoon kauban ang prinsipyos Ginoo. Ha? Tanawan ang ikatulo, tanawan. Okay, our calling as believers is to walk. Ha? Maglakaw ta diha sa maayong buhat nga atong nabatunan tungod sa kaluwasan which God has prepared for us already. Gi-prepare na diyan sa Ginoo mga igsoon. Pero kita usahay nagpabuta-bungol ta. Pero salamat na God opened everything. Giabrihan sa Dios ang atong pagkatao. Kaya kung dili abrihan sa Ginoo tong pagkatao, bisan pila how many times na siya natong giwali gisulti na agyapoy abong na fish shield ang ato ang mga nawong unang di ta kakita. Kanunay nagmaskara ta, unang dili ta kakita. Apan salamat na si Lord kay trabaho man sa Ginoo, iyang giablihan ang atong mga maskara. Amen. Hallelujah. Itong palakpakan si Lord. Okay, sunod. Okay. Every believer has a job to do. Mga magtutuo na akay buhaton mga igsoon. Dili lang kay mulingkod ra ka diri panahon sa Domingo mamati. You have to share the word of God. Kinahanglan natong
i-share, ipaambit ang pulong sa Ginoo. Daghang klase nga atong ipaambit ang pulong sa Ginoo. No? Usa sa sinyalis mga igsuon nga hapit na mobalik ang Dios kining gitawag natong technology hike. Nagkataas ang kuan sa ato ang technology, no? Karon sa maghisgot ang signal sa globe o sa TM o sa smart na sa una 3G, no? Gikan na na sa 1 niya kay murag hinay ra man kaayo ipakusgan nahimong 2. Unya dili pag kaayo tungod kay daghan kay nagbagol nahimong 3. Nya nanapod karon nanapoy 4 unya latest karon nanay 5. Pinakakusog na. Unya mao ni mga igsuon gigamit ni aron nga ma-monitor ang mga tao bisag asa ka. Ya, kasagaran mo post ra batas Facebook, sexy kayo ta pinakita na ninyo. Anak dito. Pag-iwan dira. Nya ipakita, abi nimo whole world ang nakakita ana. Pakita nagagingit ang imo dinhi. Kadiwa namin ito ng tilaan na. Ipakita man na ang tibuok kalibutan nakakita nimo igsoon. Labi na kung imong i-public. So mao na siya mga igsoon nga pwede natong gamiton ng technology mga igsoon nga gi-provide sa kalibutan para na ma-disseminate ang pulong sa Ginoo mga igsoon. Na kung naa kay mga chance, you have to talk the word. I-utter ang words mga igsoon. Muna importante, no? Basta ka imo nang gibuhat ang uban, ang imong best, then do it. Because naatay job, naatay pagabuhaton. Kalibot si Lord nga ikaw ray maka-cut-on sa pulong sa Ginoo. Invite your friends, no? Iimbitaran ang imong mga friend. Nya kung ikaw mga igsoon nga naa kas pagtulunan, ayaw na og gawas, ayaw na og paki-divorce ni Lord. Kung naa kay problema, babad sa problema, ayaw ba ibabad ang problema? Kung naa kay problema, duol dut diha sa Ginoo mga igsoon. Paminaw sa instruction ni Lord kay diha malig-on ka. Amen. Malig-on ka sa pulong sa Ginoo. Pero kung muduol ka dito sa imong uyab, samot ng imong hapyon ka, pagsunod ana lahi ang hapyon na. Labi na kamo na lang duha. Maghapyonaray na mo. Oh. Pero kung ikaw ra usa diha, nag-ampo ka na malandong ka sa pulong sa Ginoo, i-comfort yung ka sa pulong sa Dios. Tinuod yun ang pulong sa Ginoo. So, hallelujah. Malangit pa ka. No? Pero i-post mo sa Facebook dito mga igsuon na kay gikagulan sa imong isig ka tawo, imong himot ngan ang social media, giuwat ra ka ana. Pero kung imong na kay problema, imong ipautwas sa pulong sa Ginoo, nya kining pulong nga na-enlighten ka, imong i-post sa Facebook, na-enlighten po itong uban na naas problema. Amen. Prapaki si Lord na igsuon. Natanawa? Dito, every believer has good words prepared for them. Spread na to, sunod. Spread na to mga igsoon. Dili na siya conclusion. Dili. Sige pa. Okay. Napay pangutaan ng mga igsoon. Are you engaged in those good works? Are you consistently laboring for glory of Christ? Ato pang ipadayon nga nagtrabaho ta para sa kaymayaan sa Ginoo. So kani mga igsoon sa dihang nakabato na tagkaluwasan, no? Nakabato na tagkaluwasan ang advice sa Bible, instruction, one of the instruction ni Lord is to work out our salvation. Ato ba itrabahoon ba? Para nga panington ta. No, panington ta. Nataw na to ang gisulti ni Apostle Paul sa chapter 2 verse 12, no? Philippians chapter 2 verse 12. Okay, unsa gisulti diha ni Apostle Paul? Okay. So then, my dear friends, sa ingon ani mga kaigsuonan, nagwali na si Apostle Pablo. Si Apostle Paul is a great preacher and as a missionary. So then, my dear friends, okay, mga hinigugma, just as you have always obeyed, sadya ikaw kanunay nga nagsunod, obedience na nagsunod, no? Not only in my presence, dili lamang sa ako ang presensya nga nitrabaho ka, kundi bisan gali sa ako ang even in my absence. Bisan wala ko diha dapita, but yet you are faithful to the Lord. Romans
First Thessalonians, Corinthians, Ephesians, no, daghang nga mga iglesia nga gitukod si Apostle Paul. Muna iyahang gipangsulatan mo na nga bisan wala siya ditong dapita, but still padayon silang nagsimba sa Ginoo. Amen. Paras nimo ba? Inani mo tapat, paras nimo. Nakarelate jud ko. Kaya nga naman, bisag ang Ginoo nag-ingon nga hapit na siya mobalik, pero bisa di pa siya mobalik mo simba gyapon ko sa Ginoo. Amen. Hallelujah. Basta bahalag busy ko. Para kay panahon sa Domingo mo simba gyud ko sa Ginoo. Bahalag dili sila. Basta kay ako mubarog jud ko mo simba jud ko. Amen. Hallelujah. Bahalag inon ko sa kung mga before ko maalis sa church na ko yung mga maagian. No? Basta kayo pong pinig kami, ano sige mo simba diha? Bala ba yung sila, ana? As long as the Word of God is concerned. Hallelujah! Thank you, Lord. No? Okay? So, padayon tas. So, work out your salvation. Natanawa? Basta, work out your own. Ikaw, kay dili ka makaluwas sa imong silingan. Di ka makaluwas sa imong papa. Imong mama, imong inahan sa kanunay panabang, di na makaluwas nimo mga igsoon. Work out your own salvation. Imong kaluwasan. Amen. With fear and trembling. Karon dinhita mo focus kaning malangan na pud ani ka. Ako man ipasabot ninyo kanang wala man ta kasabotan ng fear and trembling. Nakasabot man na? Wala gyud. Muna ako ang trabaho dinhi nga ako na siya ipasabot ninyo. Sige, balhin na. Lantaw na tang fear and trembling. No? Sa ito pa di ay, kahadlok. So, ang kahadlok is a negative word. Di ba? Saman, nga nung ang uban wala ni Simba, tungod kay nahadlok sa coronavirus. Kay basi unya katakdan, munang manago sa balay. So, fear. So, nga nung gisulat na ni Apostle Paul, fear and trembling sa ato pa. Mahadlok di ita. Mana insakto rin pastor. Mugawas na kog laing adlaw pero maduminggo di jud ko musimba kin adlaw ko. Naingon naluwas ka, nahadlok na noong ka. Sa ato pa ang fear nga gisgutan niya ditong kahadlok sa kalibutan. Tanaw na to, okay? Asa to dapita? Fear and trembling na taon na to dito sa slide. Ato sa slide. Okay. Work out your salvation. We need to do works to prove we are saved. Kani siyang workout sa ato ang hinahinayon og tadtad ha. Workout sa. Okay. Sa ato pa magpasingot ha. Amen? So, work out your salvation. That means na to continue to do the work for completion or fruition. No, sa ato pa ni ay nga kita magpadayon ta sa pag-alagad sa Ginoo para ma-complete aron makuha nato mga igsoon mamunga ta. Amen. Hallelujah. Kung gusto sa Ginoo nga mamunga diay ta sa pag-alagad sa Ginoo. Kay unsay gipugas sa tawo, mausab na iyang maani mga igsuon. Ug ang kaluwasan mga igsuon gibuhat sa Dios aron nga mamunga ta. Amen. Unya sa diyan mamunga ta, maka-harvest na ta. Hallelujah. Mga salamat kayo ti sa imong mangga, kay sa imong pag-harvest nakakaon me. Hallelujah. Dalaygon ang Dios. Ug isa pa to na iplano mang harvest taga itaon me. Kay ni harvest ra po sa inyong bunga, unya kami nagpaabot ra. Hello, di ba? Kung nalipay ang nagpaabot, how much more ang nagtanong? Mas daghan siya ipaabot, mas nalipay siya, kay nakapahambit man siya. Mauli ang may connection sa kaluwasan, igsoon. Thank you. Nga, salamat brad, salamat sis kayo mo kong gi-invite. Tanawa, nakakaon ko. Usa diha nakakaon ko, nakalibang ko. Hallelujah. Nakalibang sa kaluwasan. Thank you, Lord. Nakalami agad sa pulong sa Ginoo. Hallelujah. Walang kapantay. Walay makakumpara gyud sa Ginoo. Iyon ani katamis mo na atas Ginoo. Unang hagaran ng imong inahan, imong amahan, imong asawa kay basi katong mahitabo tong paghalog niya. Uy, wala naman siya gihalog, unla na lang kay girapture na di.
Hello. Igna po na imong papa. Dati ko, saan pa taron? Ayaw ka tutaga. Kay maminaw na ninyo. Managat. Igna na. Una, kita tanan pag-abot ato sa tong balay na ano magulinong ag mo nang kinahanglan mabilin. Luoy kayo nang nagluha akin mo ora gyud mabilin. Mabilin yun na. Na sige. Mabilin yun na. Tanawa mabilin lagi na. Kaya kita lipay kita din nagsimba kay inong kabut kao na lang. Yang imong gibilin mabilin gito. Palimbang mo tanan mga igsoon. Bring your whole family. Pag-abot ito, kung ganang mo mukhaon na lang, hala, daghahanag lumag sa bunta. Pag-abot, kaon na lang, inita, palit mo pagkaon nga, ready-made, dayon. Kausa na bitaw na sa kadubing ko na mag-enjoy patas pulong sa Ginoo sa presensya ni Lord. Hallelujah! Ano mo? Completion! Kani di nga itong pagsimba, completion na lang di ay ni. Hello? Completion na lang di ay ni. Di ba kung mahuman ako sa katawo, 4-year degree, di ba? Tagaan siya completion certificate. Pag mga tuod na nahuman mo ang 4 ka tuig. Pag mga tuod na nahuman mo ang grade 12, ang high school, basic education, nahuman mo. Di ba lipay kayo ka? Ha? Mo na mga igsoon completion na lang ni ang kaluwasan is a completion. Hallelujah. Thank you. Then, sunod. Masay sunod. Okay. Workout means to be actively pursuing obedience. Ha? Sa ito pa dahil kanunod ang nagsunod. No? Sunod kita sa pulong sa Ginoo. Kung unsay gisulti niya diya, mo'y atong sundon, di kay magamagamag ang ato. Aron nga mahimutang sikat? Dili. Sikat kas kalibutan pero pag abot sa Ginoo di ka madala. Munang giingnan tas kalibut, giingnan tas Ginoo. Sorry, daghang nagtawag Ginoo. Dili makasulod sa gingharian sa langit apan kadtong lamang nagtuman sa kabubuton sa Dios. Nagtuman sa kabubuton sa Dios, that means nga iyang instruction atong gi-obey. Hallelujah. Iyang instruction atong gi-obey. Mo na si actively pursuing obedience. Na ba active nga karong Domingo ha present pagkasunod Domingo absent? Di una ako nun yung active na. Kana ko nung mag-online ta, ang tao mailhan na nag-online ta, unsa may color sa imong icon, sa imong ga-green. That means na aktibo ka, pero kung mag-inactive ka, palong ang suga. Palong ang imong light. Yung anak po na sa papangalagad sa Ginoo. Kanunay ta na sa prinsipyo ang sayings na KVL, saan kasal, bunyag, lubog. Mo ni ato sa unang panahon. Hantod karon mao ra gyapon. Bisag kasal di nagaling tambong magkasal ato ra dito mapantaw na simbahan. Di mo sulod. Kaon lang. Ang kasal imong kaon. Kaon unsa to kalibang katulog kiki. Oh, kaon kalibang katulog kamo bright jud mo kaayo sa no? KBL buta to mga acronym. KKK, kaon kalibang katulog. So dili ta may mong active kung mao na ato mga igsoon. Okay, sunod sa pagyan. Okay. Don't to work for salvation. Ayaw og trabaho para sa kaluwasan. Muna akong example gani ha. Kini imong pagsimba dili tungod kay ganahan kang maluwas. Kay gitrabahoan nimo ang kaluwasan. Ha? Pero sa pugod ana giadlawan kag 300 niya pag at the end of the day wa kasweldohe. Pero katrabaho na kagipaningot na ka, nagpasok-pasok ka. Nanuman, suhol man to nimo. So sa ato pa di, imong gitrabahuan kay para imong maangkon. Pero sa grasya dili, di trabaho ka, tungod kay nakaangkon na ka. Amen! No? Di trabaho ka nang butang na tungod kay nakaangkon na ka. Nagpasabot na, isimba ka tungod kay nakabaton na kakaluwasan. Muna sa grasya ng Ginoo. Muna ayaw to isa. Ayaw to isa ang pulong sa Ginoo mga igsoon. No? Don't to work for salvation. It works for you. So sa ato pa ang kaluwasan ni trabaho para nimo mga igsoon. Muna nga naakaroon din hallelujah. Naakaroon din ang imo physical malawas naa, ang imo spiritual malawas naa. Because salvation it works for you. Another one.
Okay. Ato na ta sa fear and trembling. Dire, mga igsoon. Kaya kung naluwas na ka, muna nga di ka mahadlok nga mo absent sa presensya sa Ginoo. Tanaw na to ni. Fear and trembling. Fear means the Greek word translated fear in this context can equally mean reverence or respect. So sa ato pa di ay mga igsoon sa panahon sa pagpaminaw sa pulong sa Ginoo, dili ta pwedeng mo tindog. That is disrespect. Now, tanawa. Ang ato ang presidente na si Duterte, President Duterte. Kung magsuna siya, nakabay mga tao dito nga nagtindog-tindog? Wala yun. Kaya nga naman, ang iyang pulo, ang iyang state, ang iyang address, that is the word, nag-pronounce, nag-utter, very important. So, muna yung mga igsoon, kini siya kanyang fear di ay imong respect unsa kadako ang imong respeto sa Dios. Nagkaroon kung di ka mo simba sa Ginoo, imo ba siyang girespeto? Wala. Kaya nga naman, dapat respetuhan because He created us. Gibuhatan niya sama sa iyang dagoy. Ang purpose na iyatang gibuhat para nga mo deklaratang mga pagdaig. Hallelujah! Wala'y gusto sa Ginoo, reverence. So that's why wala jud daay ta mahadlok sa Ginoo sa unang panahon kay buot ra man ta musimba buot pug dili. Nakasabot ha? Amen. Muna nga ang church kanunay gyud mo disiplina sa mga tawo ingon ani kay dili gyud mo grow pamtangan ng untang mga consequences. So kung ganahan ka consequences, pinaagis mga balatian, pinaagis sa mga misunderstanding, that's one thing. Ipakita na sa Ginoo kung unsa siya ka maayo kay dili siya ganahan ay hatag niya ang iyang himaya ngadto sa mga tao nga wala makabaton sa instruction ni Lord, wala mo obey sa instruction ni Lord. Mao ni ang buhaton sa Ginoo. Kay nga naman dili niya ganahan nga ang iyang himaya maangkon sa uban. Di ba matud pa sa pulong na kung ang taong magmalipayon mahimaya si Lord? Amen. That is mahimaya si Lord means malipay si Lord kung ang taong malipayon. Hello. Pero kung nagdayag ka sa Ginoo, nagbugat na imong naon, nagbilisan to nga, unsa man gano'n, Agosto pagani nagbilisan to na. Akong igamit isang nga term because during manggod sa itong mga karaang panahon, nagbilisan to ka, nagbugat kayo ng mata, bugat kayo ng nango. Kaya nga naman, magpuasa na Bernes. Santo. Pwede ta kapuasa mga igsoon, kung nakakay ganahan nga hangyoon sa Ginoo, na ganahan ginimong maangkon. Kanang fasting is not forcing God to do it. It's not. Because voluntary na siya. Kaya wala nag-isulti sa Biblia nga ikaw fasting ka ron kung kinabay problema. Wala. Pero voluntary na siya mga igsoon. That's one thing. Muna siya fruit of fear. Kahadlo. Yan akay problema, di ka mo simba. Saan naman ha? Meaning, ang imong Diyos, lahi sa Diyos ang ipasabot ani. So, ang atong Diyos na nagbuhat sa langit ug sa yuta, we need to feel. Kaya wala ko makaangay sa imong tawag. Lagi, Pastor! Galanog-lanog. Labi-lagi naman, Tor! Asan ang ka-Tor? Asan mo itong pas? Usay pa, pas? Pas, unsay ato ang memory verse ron pas? Napas na, paslot, pas mo. Dagang kayo mo tawag mga church members pas. Pass away. Namuna dagan nga matay ng mga pasok itawag pas. Kasagaran gaya ka, Tor, Bible study na to, Tor. Pwede mo ko yung Tor. Buti Tor. Ayaw ana. Ayaw ana mga igsoon. Mas comfortable kung tawgon ko ninyo, Brad. Love. Lahit na po doon, love. Lahit na po doon. Ayaw po itong pass, ayaw po itong Tor. Okay? Tanawa. So, kasabot at akong say fear ha, sa ito pa di ay, kanang fear, minito sin, unay rason nga, kanunay kang naa sa presensya sa Ginoo because you have fear, you have reverence to the Lord. Amen. Mao di ay na. Salamat Lord kay Disimba ko ron nakakaton ako. Pero Lord, hallelujah, sana all. Sana all. Ang pasabutan na nga, sunod Domingo na agyapon. Kay reverence man. Imong gi-respect si Lord. Imong gi-respect si Lord mga igsoon. Sa Korea mga igsoon, ang mga pastor nito,
kuan gyud na gi respect gyud na sa mga tao dito. Bisan tuod og missionary pero ang ilang respect ana. Pero sa Pinas, sa Pilipinas, lahi. Ang sa Korea ana, ang sa Pinoy ang bugiro, magsakay ng motor, tungkol sa naama si last day, igo. Naigo din, patay. Pas, umutoy pas. Muna delikado mga igsoon sa Korea, kabalo ka, respect. Respect na sila. Kung human sa wali, mugawas ang pastor mga igsoon, lamanuhon. Pero din bro, kirig-kirig. Ginoo lang saan may Pinoy. Saan may Pinoy? Ya, wato po sa balay. Di po mula mano. Mana? Mangita day ato na skit-kit. Dili mo. Di kayo timaya. Hello, pastor. Kabantay mo anak iro ba igsoon. Ako na example, ang iro sa imong balay ba? Ang imong iro gani, kung maabot gani na, di ba kung si buhaton sa iro? Kanang iko, kitiw-kitiw, lipay kay iro, igsuon, maabot ang iyang amo. Di ba? Kasi na yung mga iro din niya. Taga-baybay, dagang kanyang iro dito. Munang uskabaki dahil lang, ginong agan, kaya apil ng iro. Maabot gani ng iro, ang ibot ng iro. Maabot gani tag-iya sa iro, halak, lamian yun sa iro. Ana, kana bang parayin kayo ba? Ana dito, lukso-lukso. Di ba namin kayo, no? Hallelujah, kung ang pastor mo abot, lalagi ka. Lagi na, di ba? Sana, magpakaon ko. Lagi na. No? Nausahan din ang pataganahan mo nga, mato ba kay, una-una, pagkanoon na po natin. Usara ba sila kapamilya? Ang kasakit na kunto yan. Thank you, Lord. Hallelujah. Palagpakan natin si Lord, mga igsoon. Yun na mga igsoon, ang respeto ba? No? Ang respeto, nindot kayong ihatag mga igsoon. Respect is not being asked. Wala na siya ginapangayo ang respeto, but it is being gained. Imo na siyang madawat mga igsoon. O mauni ang pagkamaayos Ginoo because atong gibuhat kini is because God is God. Is not a man, dili siya tao. Ang Dios mo ni sa atong pagsimpa mo upo nitong buhaton. Munang gituluan kita maabot din sa bala, sa balay alam po anan. Ayaw sa ngisi diha ngay mong ngisi abot ito tungod kay dalipay ka. Ayaw. Ampo sa diha, ampo sa Ginoo. Militit sa ba, Lord, salamat Ginoo. Naabot ni safe and sound. Amen. Kayo grabe. Ano ba? Abot diri kanang ay sa panagad. Obedience and respect. Natawa ha? Fear of disobedience of God. Tanawa ha? Natawa na to ni gitawag. Unsay mahitabo kung ang usa ka tawo mo disobey. Sa instruction ni Lord. Tana? 1 Timothy chapter 1 verse 19. Okay. Unang Timoteo kapitulo 1 bersikulo 19. Okay, hapit na ni siya. Then, having faith, sa diyang kanang nakabaton ta pagtuo o maayo nga konsensya. Konsensya ba? Conscience. Okay. Conscience. X. Ano to? Okay. Having faith and conscience, some have rejected this. Ang pagtuo o konsensya gi-reject sa kadaghanan. Meaning to say, saan na-reject gani? Wala gipansin. Ilang gi-disregard. Wala buhata, rejection na. Have rejected this and have. Unsay hinungdan nga ni suffer. Unsay hinungdan nga nag-antos tungod kay ilang gi-reject. Ang instruction ni Lord rejected or suffered the shipwreck of their faith. So, sa latog ng pagkasulti, ang tao, nakabaton sila o suffering, pag-antos,
tungod kay ilang gi-reject, ilang gisalikway, diara ang term, insakto nga term. Gisalikway nila ang ilang pagtuo because faith is a gift from God. Nahimong righteous si Abraham is because of his faith. Because of his trust tungod sa iyang pagtuo. Giniklara siya righteous. Dili tungod sa iyang maayong buhat, mga igsoon. Muna delikado kung atong i-abandon ang faith. Ha? Abandon means gisalikway nato sama sa usa ka bata, inahan nga buntis nga dili siya ready nga mahimong inahan. Kay bisan usaog kumot diri sa tiyan. Kay kaingon niya buyon ra, duluhion man di ay. So gipakumot na di man gyud madala. So dito siya nagpaabot gyud siya 9 months. He is not ready nga mahimong inahan. So iyang giabandon na ang iyahang anak, iyang gilabay sa basurahan. Kawawang bata. So mao na siya abandon. That means gisalikway. Ingon pud ani ang mahitabo sa Dios nga imong pagtuo nga ang Dios nabuhat sa kalibutan gitagag kaluwasan pero imong gi-reject. So we will suffer, mga igsoon. So unsa mahitabo mahuno ang suffering? Let us obey. No more disobedience. Kaya mo na gisulti sa next na itong slide. Okay. No more disobedience, mga igsoon. Okay. We need to serve the Lord. Sumunod na siya. No? Sa unang panahon, mga igsoon, dili pa ang tao born again. Hello. So, minute say, ang tao dili pa born again, daan niyang kinabuhi. So, palainom siya. Ang tao dili born again, palainom, hinabako, unsa pa. Sige, og sugal, tanan, babad dito sa kalibutan. O sa diha nga naay panahon nga niabot ng panahon nga bag-ohon siya sa Ginoo, nakadungog siya sa pulong sa Ginoo. Pero pila nakatuig siya nagserbisyo sa kalibutan, muinom nga walay kaon. So unsay mahitabo sa lawas? So mahimo siyang masakiton. So here comes the born again. Bisan ba na born again pa ka mga igsoon, pero paninglon gihapon ka sa imong binuhatan sa unang panahon. So kay nagkasakit man ka, so you need to suffer the consequence. Mao na mga igsoon, dili ta pwedeng palapson tong atong kagahapon. So mag-suffer ta karon bisan na born again na ta. Pero ang atong buhaton is serve the Lord with gladness. Tanawa? Kay mao ni ang nahitabo ni David, mga igsoon, sa unang panahon dili siya born again, wa siya makaila sa tinuod nga Dios, hari lamang siya because of something. But yet, when he encountered the Lord, muna naingon siya, serve the Lord with gladness. Psalms chapter 22 verse 11, chapter 2 verse 11. Muna niya kanta, serve the Lord with gladness. Come before with singing and praising. Serve the Lord with reverential, reverence na po, with fear and trembling. Muna ka pasabot. Reverential, kana amazing katingalahan nga na-amaze gyud ka sa kaayos Ginoo. Hallelujah! No? Dayon, rejoice! No, with trembling, kalipay pa mga igsoon. Hallelujah! Muna sa presensya sa Ginoo, magkalipay kita. Do not be unfair. Saan ang do not be unfair? Nga naman, babat ang presensya sa Ginoo, lukso, gipaningot na. Hallelujah! Pag-abot sa pulong sa Ginoo, gikapoy na natulog na. Pasanglit ang tipara ang Diyos. Mailhan ng katulog yung bisa wala, ipaamin, amin. Ikapoy naman. So unfair kayo ka. Meron tas dalig, pero pag abot na po diha sa pagpaminaw sa pulong sa Ginoo nga mo, oy, pinaka-importante, niburingan na ka. Is that serving the Lord with gladness? Usa sa taong giburingan, mugawas. Dugay musunod. Usa ka taong giburingan, maabot og alas 10. Pag imong amen, nangumusta ka si pastor, wa na. Nisutoy ng dalaga. Unya, serve the Lord with gladness. Walay kalipay diha sa pag-alagad sa Ginoo, igsoon. Ang tao imong anak, boring, sobra pas boring. Boring pa daag nawong isamot na. Hello, asa ang rejoice diha? Katong shampoo na ako, rejoice to. May pa ang rejoice, kinindot pa akong buhok, Hindi mahangin sa labas. Asa ang rejoice diha with trembling? Wala.
So ikaw nga nakadungog karon mga igsoon, panakod sa uban. Ingani mo, panakod sa uban. Panakod sa uban. Sige, hapit na. Sige, padayon, manakod ta sa uban. Hallelujah, hapit ta ta. Kumano na to ning? Conclusion na, oh. Conclusion na. Ang akong conclusion mga igsoon lang, tawo na to ning video. Okay. Ang video, 5 ka bulan, 5 ka bulan, 5 ka minuto ra. Alay na ko narada ako lang ikuan diha sa minimize na nako ato sa internet kay kung imo nang i-click diha madugay ta. Ready na siya. Sige. So, prepare ta diha kay naa ni siya kalambigitan sa ato ang message karon kabahin sa kaluwasan. Ngunit ang libreng kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus na ating Panginoon. Kung oobserbahan natin sa bersikulo na ito ay mayroong maganda at di magandang balita. Kaya nais naming iparating ang magandang balita sa inyo ng Panginoon sa kalagitnaan man ng ating mga pagkukulang, kasalanan, karumihan o pagmamataas. Sa bersikulong ito ay ipapakita pa din ng Diyos kung gaano kanya kamahal. Una ay ang kabayaran. Pag naririnig natin ang salitang kabayaran, ano nga ba ang pumapasok sa ating mga isipan? Malamang, gaya ng utang na dapat bayaran o di kaya halimbawa na lang sa pagtatrabaho. Pinuhos mo lahat ng oras, ng pawis, ng puyat, ng pagod, ngunit di yun binayaran. Anong mararamdaman mo? Marahil ay makakaramdam ka ng lungkot o pagkadismaya. At iisipin mong hindi naging patas at hindi iyon nararapat. Bakit? Dahil nagtrabaho ka at inaasahan mo na babayaran ka. Sa madaling salita, ang kabayaran ay ang katumbas ng ating mga ginawa o ginagawa. Kasalanan. Pag naririnig mo naman ang salitang kasalanan, ano ang pumapasok sa iyong isipan? Malamang, ang paggawa ng mali tulad ng bisyo, pagpatay, pagnanakaw, pagsisinungaling, pagsuway at madami pang iba. Ilan lamang yan sa mga alam nating kasalanan. Kung iisipin natin, paano kung mabait kang tao, mapagbigay at walang anumang kapintasan? Masasabi mo na ba na di ka na makasalanan? Yan ang isang pagkakamali na iniisip ng nakararami. Dahil ang isa pang kasalanan na hindi alam ng madaming tao ay ang pagbabaliwala o pag-reject sa Diyos at ang paggawa ng mga taliwas sa salita o kalooban niya. Ito rin ang dahilan kung bakit tayo malayo sa Kanya. Ito ang nagsisilbing pader sa gitna ng sanlibutan at ng Panginoon. Kamatayan. Ano naman ang pumapasok sa isipan mo pag naririnig mo ang salitang kamatayan? Kung iisipin ay napakasimple, pagpanaw o pagkawala sa mundong ito. Isa ding ibig sabihin nito ay separation ng namatay sa mga naiwan na sa mundo. Kunwari na lamang ay may alaga kang aso pero namatay. Yung alaga mo ba na aso na yun ay kasama mo pa hanggang ngayon? Siyempre hindi na, kasi pader na. Kaya nagkaroon na ng separation. Kung i-a-apply ito sa relasyon natin sa Panginoon, ang kamatayan ang siyang tanda na nahiwalay na tayo sa Panginoon. Paano nangyayari iyon? Dahil sa kasalanan na ating nagawa, unti-unti tayong lumalayo sa Diyos. Dahil sa mga kasalanan na ito, patay na espiritu tayo sa harapan ng Diyos. Maaaring buhay ka sa mga mata ng tao, pero sa mata ng Diyos, hindi na. Kaya sa madaling salita, pag ikaw ay may kasalanan, ang kabayaran nito ay kamatayan. Walang hanggang kamatayan sa impyerno. Alam naman natin na dalawa lang ang maaaring puntahan natin pag namatay tayo. Sa langit o sa impyerno. Ngunit hindi hahayaan ng Diyos na mamatay ka sa kasalanan at mapunta ka na lang sa impyerno. Di ka niya pababayaan, kaya sa bersikulong ito, merong ngunit ng ibig sabihin ay pag-asa. Tama ka, may pag-asa pa, gaano ka man makasalanan o ikaw man ang pinakamakasalanan, may pag-asa ka pang maligtas at magbago. Tiwala lang. Libreng kaloob.
Isa pa bukod sa may pag-asa, meron pang regalo ang Diyos sa iyo at ito ay libre. Kaya huwag ka nang tumanggi. Libre ang kaligtasan mula sa Diyos. Libre ang pag-asa. Libre ang tiwala sa Diyos. Tingnan mo nga naman, para kang binigyan ng 1,000,000 na libre. Di mo pa ba tatanggapin? Samantalang sa kasalanan pagbabayaran mo pa ang mga ginawa mo, pero si Lord nagbibigay ng libre, ayaw mo pa ba? Ano nga ba itong libre na yun? Buhay na walang hanggan. Tama ka. Sino nga ba ang may ayaw ng buhay na walang hanggan? At ang makapunta sa langit, masaya doon. Walang kapighatian, kamatayan o kahirapan. Yan ang libreng gustong ialok ng Diyos sa iyo. Ngunit, paano ba magkakaroon nun? Sa pamamagitan ni Kristo Jesus, ang siyang nag-alay ng kanyang sariling buhay upang tubusin tayo sa ating mga kasalanan. Oo, siya na mismo ang nagbayad ng lahat ng kasalanan mo o kahit ako man. Ginawa niya yun dahil mahal ka niya, mahal niya ako, mahal niya tayong lahat. At upang iligtas ka, kaya't huwag mo nang sayangin. Tanggapin mo ang regalo ng Diyos. Huwag kang mag-alinlangan dahil di siya nag-alinlangan upang ialay niya mismo ang kanyang sarili. Mapalaya ka lamang. Tanggapin mo siya bilang tagapagligtas, bilang isang Diyos at bilang isang ating Panginoon, na siyang maghahari at magkokontrol ng iyong sariling buhay. Kung ihahalin tulad sa isang bagay, ang buhay natin ay parang isang sasakyan. Bilang isang driver, di natin alam kung anong klase ng kalsada ang madadaanan pa natin. At dahil sa pilit natin kinokontrol ang sariling manibela natin, nadidisgrasya tayo, nasisira ang buhay natin. Yun ay dahil di natin pinagkakatiwala sa Panginoon ang buong buhay natin. Mas alam ng Diyos ang ating hinaharap. Sa Kanya natin ipagkatiwala ang ating buong buhay. Siya ang gawin nating driver ng ating buhay. Kaya pagsuko. Isuko na natin lahat sa Diyos. Huwag tayong magdududa na ipagkatiwala sa Kanya ang lahat dahil mas nalalaman niya ang makakabuti sa atin. Pagsisisi. Pagsisisi sa ating mga kasalanan o nagawang kamalian. Di pa huli ang lahat. May pag-asa at kaligtasan na nag-aantay para sa iyo. Tanggapin mo lang si Jesucristo bilang Panginoon sa buhay mo. Siya ang bahala sa iyo. Hallelujah. Moto ang summary sa ato ang kitunaan ng takna sa kabuntagon may tungod sa kaluwasan. Palindog ta? Huwag ato ang tagan o panahon ang atong mga kaugalingon nga moduol sa Dios. Ato ang isurrender ang atong mga kinabuhi. Katong gisulti sa slides ganiha nga pagsuko, pagsisisi o pananampalataya, importante ito igsoon. Samtang nagbalog ta diha uban ang presensya sa Ginoo. Hallelujah. Igsoon ato ang isurrender itugyan sa Ginoo ang atong kinabuhi. Karong mga panahon na kinahanglan tag Dios. Kinahanglan nga connected ta kanunay sa Ginoo. Bisan pa ni takna sa kabuntagon. Hallelujah. Duol ta sa Ginoo igsoon. Tungod kay ang Dios naghatag kanimo nining kahigayunan. Ato ang hinumduman ang mga nangagi nga mga panahon diin dili ta dibutado sa Ginoo. Doon natin mga pagkulang sa Dios. Ang importante kaayo nga buhaton nato wala nato nabuhat tungod sa ato ang pagpatuyang, tungod kay atong gi-reject ang kabubuton sa Ginoo nga amay natong buhaton apan nagtuman ta sa atong kaugalingon ang atong interest kung atong gipasulabi apan nagingon ang pulong sa Ginoo dili pa ulahi ang tanan kung muduo lang man ta sa Dios. Siya ang bahala nato igsoon. Hallelujah. Ibungat sa imong mga pag-ampo karong mga orasa. Daiga ang Dios. Duol kaniya ug siya ang bahala kanimo. Hallelujah. Dunay milagro ang Dios sa atong kinabuhi. Milagroso ang atong Dios sa atong gialagaran. Siya lamang ug siya lamang ang bilit kita. Atong ipaubos ang atong mga kaugalingon sa presensya sa buhay ng Diyos.
Hallelujah. Sa imong mga kamot, kinabuhi tugyan ko, kayang higpit nga kaayuhan. Ikaw ang Ginoo, walay lain nga ngalan, kapuno sa himaya o pagkabalaan. Sa imong mga kamot, ang kinabuhi tugyan ko, kayang higpit na kaayuhan. Ikaw ang Ginoo, walay lain nga ngalan, napuno sa himaya o pagkabalaan. Milagroso ka, O Diyos, ganghanan ka, Jesus. Ikaw ang bundok paglaonin, pinabuhi ko, usay tugyan ko ang tanan, ihatagin mo. Milagroso ka, O Diyos, ganghanan ka, Jesus. Ikaw ang bundok paglaonin, kinabuhi ko, usay tugyan ko ang tanan, ihatagin mo. Panginoon ko niya sa Panginoon. Karon ng panahon, atong duulon ang Dios nila sa mga pagtampo. Ang Dios uban ka nato karon. Tungod sa iyang saad, iyang katunduha, tutulong na guys ko sa iyang pangalan, anaa siya sa atong taliwala. Ayaw usigi o ibaliwala ng panahon na. Sa imong pagbarog diha, dunayaw ang imong mga kamot. Iniyong imong mata ug samkita ang Dios.
Ihatagdag panahon diya sa mga pag-ampo igsoon. Come on, open your mouth to speak the Lord. Hallelujah. Naminaw siya nimo karon igsoon. Pasalamati siya sa kaluwasan nga iyang gitubo diha kanimo. Iampo nimo mga minaag sa kinabuhi na magkabatulo sa siya kadasig. Hallelujah sa pag-alaga ninyo laing mga adlaw. Pagayuan sa Ginoo ang anointing. Hallelujah sa ngalan ng Yesu Kristo o Nazareth. Come on, share in the name of Jesus. Hallelujah. Give time to pray. Give time to pray in the name of Jesus. Come on. Hallelujah. Pagayuan sa Ginoo. Hey. Hallelujah. Itugyan sa Diyos ang imong pagkinabuhi. Serve the Lord with gladness. Hallelujah. Hallelujah. Pag-inulusol sa imong mga nabuwas o mga pagkulang sa Ginoo. Doon sa Diyos o tabangan ka nila o siya bahala sa imong kinabuhi. Hallelujah. Maayo ang Diyos. Hallelujah. Andam siyang tagana sa pagdawat ni Lord namo. Come on. Hallelujah. Walasama ka nito Ginoo Diyos na kamhanan. Kaya salamat mo kay magidawat ang among mga pagdayo. Salamat mo sa imong mga puno, sa imong mensahe ka namo karong mga panahon. Tugma Ginoo sa among mga gikinahanglan. Lord, dili mi kabuhi Ginoo kung wala ang imong tabang. Dili mi kabuhi Ginoo kung wala ang imong pag-iya ka namo Ginoo. Aliya imong mga kanakanlagan. Nagpanahon niya kanimo diha sa mga pagdayo, diha sa mga pag-ampo, diha sa mga pagpasalamat. Tungkol kay imong Ginoo na gibuhi Ginoo Diyos. Hallelujah, imong ginawas. Kita sa kamatayon, mayroon Ginoo sa kinabuhi Lord God. Kita sa kamitmit, mayroon sa kahayag Ginoo. Wala mag-isurrender ang among kinabuhi na kanimo Lord. Ikaw ang Diyos sa matupod sa mga kinabuhi. Sa matag kinabuhi, sa matag pamilya Ginoo na lihat karon dinhi. Ang ilang mga minahal sa kinabuhi Lord. Tiguna sila Ginoo. Pag-iguban kanila Ginoo Diyos sa ugat. Hallelujah. Ibayo kanila Lord sa mga kinabuhi Ginoo. Pag-ilang ang alagaran ka malibayon. Ilang ang handungan Ginoo Diyos sa mga karunungan niya sa kinabuhi. Masailuha sila Ginoo sa mga pagkulang nila diha kanimo Ginoo. Ano na yung mga panahon nabuhan sila kaliyo kamuputon o sila nalimot diha kanimo Ginoo. Salamat Lord na ikaw ang Diyos. Hallelujah. Nagpalimando ka namo din mga orasa Ginoo na wala biyaangay nga daikon, wala biyaangay nga hatagan sa aming panahon. Ikaw lamang o Diyos. Hallelujah. Dalayon ka sa walang katapusan. Hallelujah. At mag-ipaubos ang atong kabalingon sa presensya sa Ginoo. Di mo mga pag-ampot, di mo maawin surrender sa Diyos. Hallelujah. Kung nagkayaan Diyos, naghatag ang panahon. Salamat na sa imong presensya sa imong panahon. Hallelujah. Pagkamagin mo rin. Hallelujah. Lord, hallelujah. Ikaw ipahala sa mga kinabuhi. Sa among mga kalisunan, Lord. Ikaw kinamong kanimo. Iyan kinabuhi, Ginoo. Kung doon ay mga katawan, Ginoo, na wala malipay na mo. Ang importante nga ikaw ang Diyos na lipay na mo, Lord. Hallelujah. Hallelujah.
gikan kanimo ang tanan, Ginoong Dios. Kay ikaw lamang, ug ikaw lamang, ug dili kami, Ginoo, ang mapasidugkan. Ang ngayon ka, Ginoo, nga mudawat, Lord, sa mga pagdalig, nga mong giawit, nilingtap na sa kabuntagon, tungod kay ikaw ang Diyos milagroso. Salamat ng imong kamot, imong gituyod na mo, Ginoong Diyos, hallelujah. Aron ang among kinabuhi, Ginoo, imong dawaton, sa diyang among gihalad kini. Sa diha, Ginoong Diyos, Lord, nga kami minuaw, diha kanimo binuol, kanimo wala, kanimo gisalikoy. Hinunuwa, nakabaton kami, imong saad ka namo, na makabaton kami, Ginoo, sa kaayuhan. Pinaagi, Ginoong Diyos, sa imong ngalan, wala na ilaing ngalan, Ginoong Diyos, na makaluwas ka namo, Ginoo. Lord, nakita din mo ang mga kasing-kasing kung sa kini ka manipayon, Ginoo. Among ipautuwas diha, Ginoo, it is an expression of thanksgiving, Lord. Tungod kay ikaw ang Diyos milagroso. Tungod kay ikaw ang Diyos gamhanan. Tungod kay ikaw ang among paglaom. Tungod kay ikaw ang among ginabuhi. Tungod kay ikaw ang tanan ka na mo, Lord. Ikaw na ang buot sa among ginabuhi. Muna among gitugyan na among ginabuhi sa kanimo karon, Ginoo. Doon naman mga panahon, Ginoo, kami gibuhay-buhay. Doon na mga panahon na kami ipangutana. Doon na mga panahon na kami gi-question. Lord, kaya sa among pagtuon niya kanimo. Lord, tuguti nga katunangutana, imo silang pasakton. Sumala sa ilang nakita. Sumala sa ilang nadungog. Sumala, Ginoo, sa ilang nasaktan, gikan kanimo, Ginoo. Aron dili sila, Ginoong Diyos, magmagahi pagnoon di mo, Lord. Tabangi ang among mga kaigsunan sa pagtuon, na kanunay silang maka-eskapo, Ginoo, gikan sa persecution, Lord God, gikan sa pagdamay, gikan sa mga paghimarawat, Ginoo, gikan sa tanan, Ginoong Diyos, Lord God, ang mga pagdagmal, Ginoo. But yet here we are, Lord. Imo magihatagan, Ginoo, kanawasan. Imo magihatagan kong kasiguruhan, kanawasan, Ginoong Diyos, na dili mapalit o sa labi, Ginoo, o ikaw nag-aapli sa tambuanan sa langit namang tanan, Ginoo. Lord, wala kami among kaugalingon. Ang tanan, Ginoo, ang naaragyolimon. Salamat. And we are careful to bring it back all the glory, all the honor, and all the praises. Itugyan na mo kanimo ang among kinabuhi ini orasan. Kung sa umaabot pang mga panahon, tanan mga kabuk-aton, tanan ng mga butang na wala nimo kahimuti, among gihinulsulan, aron manong balik kami diha kanimo, Ginoo. Give us the courage, tagay mi kaisip, kadasig, sa pagsulti sa mga minahal sa kinabuhi. Aron sila, Ginoo, muduol sa din mo, Lord. Kung musimba, muhatag sa iyong panahon, diya kanimo. Aron ikaw ang ilang igugol sa kinabuhi. Gusto mi, Lord, na among makauban andun sa imong pagbalik. Aron imo may bayawon, Ginoo Diyos. Hallelujah. Moni, Ginoo, ang paglaom na among gustong mahundan, Lord. Tanan, Ginoo Diyos, na pamilya, Ginoo, mahimo silang magkumplito sa pag-alagad kanimo, sa pagkatong, Ginoo Diyos, na mihunong sa pagdoon sa imong ngalan, tungod sa kahatlong, Ginoo. Magabatog sila, Ginoo, kaiso. Kung wala ka naghalag sa Espiritu sa katalaw, at ang Espiritu sa kadasig, with fear and trembling, in the mighty name of Jesus. Ang tanalumog o himaya, Ginoo, ang mamihatag ka kanimo ka ikaw ang Diyos takos ni Ina, na mudawat. Kinatanan ang mga pag-ampo, pagpasalamat.
Diha naman sa tuhingalan sa Ama, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Sa ngalan ni Ginoong Jesus. Amen o amen. Hallelujah. Talay ko ng Ginoo sa pagkikatuloy. Thank you, Lord.